gumising ka! Gumising ka! Don't stop! Nurse! Ni sa hinagap ay hindi sumagi sa isipan ni Minda na darating ang panahong mag-aagaw buhay siya. Taliwa sa inaasahan ni Minda ang naging buhay niya sa unang taon ng pagkasama nila ng kanyang asawang si Arsenio. Saan ka na naman galing? Oh! Nakakapagod ka na eh. Ha? Nakakapagod ka na intindihin. Sana, hindi mo pinilit na mag-asawa tayo. Nung nag-asawa ako, talagang devoted na talaga sa family. Siya, nagwalwal, ayahay, puro barkada siya. Nagpakasal ako talaga ng hindi alam ng magulang ko. Nang mabiyayaan ng mga supli ang mag-asawa, naging magkatuwang sila sa pag-aaruga ng kanilang mga anak. Sobra akong hands-on. As in, lahat ginagawa. Gusto ko pag nagkaroon ako ng anak, hindi sila madi-deprive. Dahil sa lumalaking gastos ng pamilya, sinabihan si Minda ng biyanan na magtrabaho na upang makatulong sa gastusin. Napapansin ko na nahihirapan na kayo sa buhay niyo. Kailangan mo na rin maghanap ng trabaho. Trabaho ako sa Makati, tuloy-tuloy siya naman nagtatrabaho. Nag-sales lady ako. Napagawa yung kubo namin na tabingi. Bunga ng sipag at taglay na kaalaman, madaling umusad ang takbo ng karera ni Minda. Dahil dito, nagkaroon sila ng sariling bahay. Ngunit sa kabila ng pagpapala ay unti-unti namang nagiging mapait ang takbo ng kanilang buhay. Nalaman ni Minda na nagloloko ang asawang si Arsenio. Nagkaroon ka ng girlfriend sa San Beda. Nagalit ako. Sobra talaga akong galit. Lahat ng picture namin na family, ginupit ko, parating hiwalay siya. Napatawad ko siya din. Mabilis. Tinanggap ko ulit siya. Mas iginugol na lang ni Minda ang oras sa mga anak at trabaho. Imbis na magbago, tila lalong lumala ang kalokohan ng mister. Nakipagrelasyon siya sa yaya ng kanyang anak. Yung pamangkin ko kasi that time, dito nakatira sa bahay, nakita niya yung picture ng husband ko nandun sa wallet ng babae. Diyan lang pala yung wallet ko eh. Kanina ko pa hinahanap pala kung saan ko nailagay. Salamat. Tapos may nakita siya sa diary. May diary pala yung babae. Tapos yung pamangkin ko, sinabi sa kapatid ko. Yung kapatid ko ang nagsabi sa akin. Inday! Ma'am, lagi po. Ma'am, bakit po? Walang kaya ka? Ma'am, bakit po? Kapit ka ng asawa mo! Hindi po, ma'am. Kapit ka ng asawa mo! Kapit ka ng asawa mo! Walang kaya ka? Ate, kapit siya ng asawa mo! Palit mo ako sa kalinga natin! Yung parang kung pwede nga lang pumatay ng tao, papatay ka ng tao. Sobra akong galit. Ang dating matamis na samahan ay napalitan ng pait dahil dito. Naging masasakitin ang ulo ni Minda hanggang sa... Nurse! Minda, gumising ka! There was a time in my life when I too was not faithful. Yes. But I did not go to that extent na dun mismo sa bahay or... But still, sin is sin. Yes. The point is, meron tayong hope if we truly repent and want to pick up our lives. Alam niyo po, clinical research finds that stress can make people sick. When stress occurs frequently and over a long period, it causes a steep rise in blood pressure, and this may lead to heart attacks or strokes. The physical symptoms include chest pains, headaches, an upset stomach, trouble sleeping, and of course, yung high blood pressure continues. Ganyan ang nangyari kay Minda kasi it's not a one-time thing, it's ongoing. Yes. Talagang nothing is more painful than the betrayal of a spouse, Peter, no? Kaya, when you enter a marriage covenant, it's not just between the two of you, it's between the three of you, and God is the third one, no? You become one. That bond built on love and trust was shattered by betrayal, causing deep emotional wounds on the aggrieved spouse. That's so true. Wala namang perfect marriage. Magkakaroon at magkakaroon ng conflict ang mag-asawa. But, as Camila mentioned earlier, if we have Christ in the center of our marriage, we can reflect His unconditional love,
goodness, kindness, and understanding towards our spouses. Yes, we can also extend grace to them, showing concern and compassion. Instead of venting our wrath on them, we can extend our forgiveness, no matter how painful our spouses hurt us. Totoo po yan. I am a product or a recipient of Christine's forgiveness towards me. Kung hindi, Camila, wala ako dito ngayon. Talaga, that's why I completely agree. But why is it important to put Christ at the center and make Him the highest priority of our marriage? Because He is the bond that will keep you together. You know, we can only do this if we have a individually surrendered life to Jesus. We must relinquish control over our lives. Siya na ngayon ang in charge over our spouses and put that control in the hands of our Lord Jesus Christ. The question is, would you want to do that right now? And if your answer is yes, then follow us in this simple prayer. Lord Jesus, at this very moment, I choose to surrender the control of my life to you. In fact, all my heartaches, all my problems, which I myself cannot solve, I even begin to think of the solution, I surrender them to you. But before anything else, Lord, I want to humble myself, come to you, kneel before you, acknowledge my sin and my sinfulness, and ask for your forgiveness. And right this moment, Lord, I surrender my heart, my life, my future to you. Kayo na po ang mag-take charge sa buhay ko. I invite you now to come into my life, Jesus, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will journey with me. As I surrender my life to you, I relish this journey that I'm going to have with you all the way to eternity, because you're the God who will start the good work in my life right now, and you will bring it to its full completion, because you went to the cross, and on the cross you paid for all my sins in the past, my sins today, my sins even tomorrow are all paid for in the cross. And for that, I am forever grateful. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. For all those who are physically and emotionally wounded because of their spouse's abusive behavior or unfaithfulness to their marriage covenant, let us pray for you. Lord Jesus, there are wives right now, even husbands, Lord, who are crying out to you, Lord, or still carrying the pain of the betrayal of their spouse. Lord, we pray that you would be sufficient for them, Lord, that they will focus their eyes on you and not on their outward circumstances, Lord God, that they will draw comfort from you, Lord God. Father, let them see their spouse through your eyes, that their spouse is also broken, needing a Savior the way they need a Savior. Lord, we pray that you will give them the supernatural strength, Lord, to forgive their spouse completely, Lord God, that you will just erase the bitterness from their heart, Lord God, in the name of Jesus. There are also people who are watching right now who are really undergoing a lot of stress. And Lord, you know, they keep worrying at hindi sila nakakatulog. We pray that the Lord will give you comfort and peace. Makakatulog kayo na mahimbing, matatanggaling worries in yung isip. There are also people who are watching right now na they are deep in debt. We pray that the Lord, iahon niya kayo sa inyong pagkautang, that He will allow you na mababayaran niyo lahat ng utang niyo, and that He will plug the hole para hindi na kayo muli magkakautang sa iba. There are also people who are watching right now who are undergoing cancer treatment. The Lord, may He sustain you, may He heal you completely. You will be cancer-free. We declare that in the name of the Lord Jesus Christ. You will be cancer-free. Thank you.
There's also someone watching right now. As Camila has declared, you will be cancer-free, who's suffering from cervical cancer, stage 3. The Lord has removed. It's done. He has removed every cancer cell from your body. Rejoice. Rejoice in your breakthrough. You are healed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Kung sumabay kayo sa aming panalangin at tinanggap ninyo si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, taglay nyo na ang pinakamahalagang regalo mula sa Diyos, ang kapatawaran ng inyong mga kasalanan na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Likewise, Jesus said in John 10:28, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. What an assuring verse. If you felt the presence of God while praying with us, let us know so that together we can thank and praise God for His goodness. You can also share with us whatever challenges you're going through right this very moment. And our trained prayer counselors will give you biblical advice and pray for you. Our contact information is on your screen. Sa aming pagbabalik, makakasama natin sa studio ang mag-asawang Minda at Rex para natin makakwentuhan sa mga hamong pinagdaanan nila sa kanilang buhay mag-asawa. Huwag kayong aalis. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. We're back on the 700 Club Asia and we have here with us husband and wife Rex and Minda. Welcome to the show at salamat sa pagdating nyo. Hello. Hello. God bless you. Thank you. Rex, sabi ni Minda sa napanood natin kwento, pinilit mo si Minda na magpakasal kayo. Bakit? Kaya ko siya pinilit dahil nagsasama na kami. Kaya kailangan na talaga namin magpakasal dahil may parang nagdadalang tao na rin siya. Oo. Parang gano'n ang naisip ko. Kaya pinilit ko na siya magpakasal kami. Plus you love her. Opo. Oo. Love her. Okay. O ikaw naman, Minda, bakit ka pumayag? Yung totoo, siya kasi yung tipong, nasasabihin niya sa akin noon, nung mag-boyfriend kami na, pag nakipag-break ka sa akin, sisiraan kita. Sasabihin ko na laspag ka na. Eh ako taga-probinsya. No? Parang takot ako sa ganun. Mahal ko siya kasi alam mo, There you Pero go. nung una, no, Agaw eh. masaya yung pagsasama nyo, di ba? I mean, for at least a year. So, kailan nag-start yun na nga, nag-commit ka ng adultery, Rex? na-inlove yata siya dun eh. Pareho silang pangit. Parang hilig lang ng laman talaga yung nangyayari sa akin. Ikaw, Minda, kailan mo nalaman yung pagluloko? Minsan nagpunta ako ng San Beda. Dumalaw ako doon. Kasi, that time, stop ako mag-work noon eh, kasi malilit pa yung mga bata. Nagdadala ako doon ng peanut butter from Malabon. Kasi dinadala namin sa Abi. Ang bigat noon, 2 dosena. Sabi ko, ang ganda ko. Sabi ko, yan, ang bit-bit ko, peanut butter na 2 dosena. Ngayon, nung one time, pumunta ako ng San Beda, parang iba yung tingin sa akin ng mga katrabaho niya. Parang natatawa. Alam nila lahat. Okay. Alam nila lahat. Ako lang Ako lang ang hindi nakakaalam. Tapos, yung babae nandun. Hanggang sa, parang inamin din niya sa akin. Parang pinagmamalaki pa niya. Hanggang sa tinawagan ko yung manager niya, sabi ko,
Pag nakita ko yung babaeng yan, sabi ko, duduraan ko siya sa mukha. Hindi ako nagbibiro. Kasi pag sinabi ko yun eh. Totoo to. Ako yung taong pag sinabi kong sasaksakin kita, talagang sasaksakin kita. Ako yun. Hindi kasi ako yung walang maraming salita. Pag galit ako, talagang galit ako. Ngayon, nag-resign yung babaeng yun. Tapos, yun, na-stop. Marami pa siyang mga, imagine mo, nag-start kasi kami as bata. 20 ako, siya 22. Marami siyang mga escapade. Ako, diretso. Ako yung taong maraming dreams. Marami akong gustong gawin para sa mga bata. Kaya kung ano-anong ginagawa ko. Nung time na hindi pa ako nagtatrabaho, ang dami kong nagbibenta ko ng kung ano-ano. Nagbibenta ako sa school ng mga, lahat ng paninda ko. Iniikot ko ang buong Novaliches para maglako ng mga paninda ko. Mga t-shirt, lahat. Nakakarating ako ng mga subdivision para sa mga katulong, inaalok ko sila. Tapos, siya, dire-diretso lang yung buhay niya. Umiinom pa siya. Nakakilala kami sa Panginoon nang ipinanganak ko yung pang-second kong anak. Ako yung unang nakakilala. 1986. So talagang very hardworking po kayo. So Rex, paano nagsimula naman yung affair mo sa yaya ninyo? Parang nainganyo lang ako sa kanya eh. But you mentioned na in love talaga si Rex doon sa yaya. Na-inlove siya kasi hindi niya ako tinabihan ng 2 years eh. At that moment, hindi ka nag-isip, there must be something going on kasi hindi Nagpipray ka ako. tinaba ng 2 years. Sabi ko, Lord, I need revelation. Kasi nung time na yon, yung bahay kasi namin, up and down, ay may 3rd floor. Nasa 2nd floor kami natutulog. One time, gumising ako ng maaga, kasi parang nauhaw yata ako, bumaba ako. Tapos sa pagbaba ko, naglilinis siya. Naglilinis siya ng sala namin. Tapos yung yaya, natutulog sa sofa. Parang nag-isip ako, sabi ko, bakit ang yaya ang natutulog? Tapos siya naglilinis. Medyo may pagka-naive ako. Hindi ako yung At saka that time kasi sobra akong busy. Panay ang exam ko, panay ang travel ko, kasi puro ako training. Parang hindi ko masyadong inaano. Kasi minsan, pupunta ako ng Singapore. After 1 week, pupunta na naman ako ng Hong Kong. So there are many times na when you were out of the country or out of the house. Yun. Tapos, nung parang may nararamdaman na ako. Talagang may nararamdaman na ako na kakaiba. Kasi, one time naman, papasok kasi ako sa work, nagko-commute lang ako. May nakalimutan ako. Pagkatapos, bumalik ako sa bahay. Wala kasi akong susi ng bahay. Kumatok ako. Parang ang tagal bumukas. Pagbukas, nakita ko yung yaya nasa sofa namin. Kasi natutulog siya sa sofa. Galing doon yung yaya. Nag-iisip na ako. Sabi ko, bakit? Galing doon. May something. Yun na yun, nagpipray na ako na. Sabi ko, Lord, I need revelation. Sabi ko, parati na ako nagpipray noon. Maghapon akong galit. Nagtatrabaho ako, galit na galit ako. Tapos, sabi ko, pag naabutan ko silang dalawa, huhubaran ko silang dalawa, gugupitin ko yung mga damit nila. Sabi ko sa kanya. So, Minda, just may iba ng konti lang. So, naging successful ka sa iyong career mo in the middle of the trial that was happening, no? Ano yung key? What do you think was the key to your success? Siguro perseverance. At saka masyado kasi akong straight. Ako kasi masyado akong focus. Pag nag-aral ako, aral talaga. Puro kami exam eh. Training namin sa Singapore, Hong Kong, Geneva. At saka may kasamang yan pag Pilipino ka. Kasi ang Pilipino, di ba, third world country tayo.
Pag nagtitraining kami, you're from where? Sasabihin sa akin, Philippines. Where's that Philippines? Sabi ko, mamaya papakita ko sa iyo kung nasaan ang Philippines. So, Yun Rex, yung unang training ko sa Thailand yun. oh, Nainis ako talaga sa Singaporean na nagtanong sa akin, you're from where? Sabi ko, Philippines. Where's that Philippines? Ipapakilala ko sa iyo ang Philippines. Kaya nung nagtitraining kami, team building yun, talagang stand out ang Philippines. Sabi ng trainer namin na Swiso, the travel from Switzerland to Thailand is very far. But when I met you guys, I'm so impressed. Especially to Minda from Philippines. Sabi ko, ayan, nakilala ang Philippines. tapos na. Sabi ko. So, Rex, ano yung naramdaman mo nung nakita mo na nagtatagumpay na ang iyong asawa dun sa karir niya? Siyempre masaya dahil Successful siya, no? successful siya. Tapos ako, nasa bahay na lang. Kasi nag-retire na rin ako sa San Beda noon eh. Kumbaga wala na, sige, school service na lang ako. Right. Maliit lang naman ang kinikita ng school service. Hindi katulad siya. Sobrang laki ang kinikita niya. Kaysa ikukumpara sa So, kinikita ko. proud ka talaga, Proud talaga ako dahil Minda. malaki, malayo na yung, kaya lang, malayo na siya talaga siya sa amin dalawa. Oh, never mind, kasi one flesh naman kayo eh. So, kailan nagsimulang mag-manifest ang mga symptoms ng iyong sakit? May migraine ako, pero You thought it's just a simple migraine. Oo. simple migraine lang. Kasi maraming may migraine eh. Marami akong kakilala na may migraine. Kahit nga mayroon akong kakilala na isang congressman, siya pa nga ang nagbibigay sa akin ng Excedrin. Kasi ang Excedrin wala sa Pilipinas. Yeah, right. Nabibili yan sa Amerika. Tapos yung boss ko na boss ko talaga, yung isang boss ko kasi nakapag-asawa ng doktor sa Amerika, doon sila nakabase. Ngayon sabi ng husband niya, over the counter lang daw ang Excedrin sa Amerika. Kaya parating, every time na uuwi siya, bibili yan ng Excedrin, yun ang pasalubong niya sa akin. Because of the emergency, of course, nalaman nila yung cost, no? So, but habang nasa operating room ka at medyo conscious ka pa, no? Hindi. Ano yung tumatakbo sa isip mo? Or semi-conscious? Wala. Totally wala na akong You're completely, parang out of this world. Parang wala na. Yeah. Wala na. So you didn't know what was going on? Wala. That they were trying to revive you, that they were trying to... Talagang wala kang malay. Kasi nung una, sa bahay ako inatake. Okay. Tapos dinala nila They rush you. Oh. Dinala nila ako kasi ang bahay namin, nasa Quirino Highway kami, yung tapat, hospital, Novagen. Parang ito yung street namin, tatawid ka lang, Novagen. Doon niya ako dinala. Ang maganda lang sa akin, nung dinala ako sa Novagen, pagdating doon, hindi nila ako yung pinahiga lang, sinitiskan ka agad. Doon nila nakita na pumutok na yung ugat. Na anong sabi sa'yo ng doktor? Sabi ng doktor, kailangan na ilipat siya ng ibang ospital kasi kumalat na yung dugo sa utak niya. Kaya medyo nataranta ako. Tinawag ko na lang si pastor para kasama namin mag-pray doon. Pero nag-flat na yung BP. Para merong kasama mag-pray doon dahil nasa ospital eh. Di ba nag-flat yung BP ko? Nung nag-flat pa yung BP niya. Wala na akong BP. So, anong naramdaman mo, Rex, ng mga sandaling yon na nag-aagaw buhay si Minda? Natataranta talaga kami. Oh. Sila Dumating si pastor. pastor pinag-pray muna. Tapos natataranta kung ano yung inutos ng doktor, dapat naggawin ko na kagad. Kasi yun ang utos ng doktor kagad eh. Yung sabi, ilipat mo na kagad dyan sa Kaso hindi naman pwedeng ilipat dahil baksak na yung BP niya. Kailangan i-stabilize nila. Hindi daw pwede ilipat yun. Kailangan din magsulat ako ng waiver para mailipat. Sige, gawin natin kung ano yung dapat gawin. Kasi ambulance, pinaresyohan pa ako ng ambulance. Ang mahal nga. Di naman dumating. Grabe ambulance yan. Sabi ko, So medyo matagal kayo naghintay dun sa... Tagal pa rin. Grabe. Pero sila pastor nandun na nagpipray na sila. Panay ang pray. Panay ang pray nila pastor noon. Na panahon na yun na nangangailangan kami ng prayer.
Hindi nila tama-tama kami naman. iniwan. Sabi ko na ako na lang magdadala sa FPU para mas malapit dito eh. Sabi naman, i-normal lang natin yung tas pirma ka ng Weber. I-normal natin yung BP niya kasi wala pa sa ayos yung BP niya. Nung naman, yun, pinayagan na. Nagsulat na ako ng Weber. Tinakbo na namin sa FPU. Kaya lang pagdating sa FPU, parang antagal pa rin. Antagal pa rin nilang inasikaso doon. Siyempre kung maraming tao Parang sa emergency. nahanap pa yung kung sinong doktor, ang daming tanong. Kaya Well, talagang kami, Comatose na rin ako nun, no? parang Nakomatose na. problemado talaga kami kung ano ang gagawin namin. Tataranta talaga kami. Okay, wow. Grabe talaga ng mga chapters ng buhay nila, no? Start pa lang yan. Thank you so much talaga for sharing that part of your story with our audience. I'm sure hindi lang sila nabe-bless, natatransform din sila, no? Na sa mga hakbang na ginagawa ng Panginoon sa buhay nyo. Yes. Huwag kayong aalis, magbabalik kami. Nagkasakit si Madeline at ang kanyang anak. Halos maubos ang kanilang ipon. Eksakto, yun yung time na meron kayong miracle, i-mine mo na. Yung laman ng Gcash ko na last na 236, dinonate ko yun. Bahala na, Lord. Alam mo yung short ko na nilaban ko na yun ng ilang araw, pagdukot ko, may nakatuping pera. Yung landlady ko, nagdala ng food, yung 15,000 na pang premium sa insurance na anak ko. Nabayaran, sobra pa. Miracles, yun yung tema ng 700 Club. Hindi siya coincidence. Plano talaga ni Lord lahat yun. Praise God, ibang klase talaga mag-provide ang Panginoon sa mga tapat na nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Ikaw, do you feel called to partner with CBN Asia? Your support can help change lives. As you give, trust that God will bless you in ways you never imagined. Please visit cbnasia.com/give to partner with us today. We keep God at the center of our marriage by emulating how Jesus loves us, unconditionally and selflessly. As the Apostle Paul said, "Follow God's example, therefore, as dearly beloved children, and walk in the way of love, just as Christ loved and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God." And the Apostle Peter said, above all, love one another deeply, because love covers a multitude of sins. The more we let the love of Christ in us flow into our spouses, the easier it will be to forgive them and let go of their flaws and mistakes. In this way, God will work through them to change and be transformed. Thank you all for watching, and thank you to all our faithful partners who help make the daily broadcast of the 700 Club Asia possible. If you want to be part of this mighty work of God, call us or scan the QR code on your screen. Bukas, sa pagpapatuloy ng kwento ng mag-asawang Minda at Rex, malalaman natin ang matinding epekto ng pagkakasakit ni Minda sa kanilang buhay. Abangan nyo yan bukas. Ngayong Martes, Kahapon, napanood natin kung paano nagsimula ang love story ni Minda at Rex. at kung paano rin unting-unting gumuho ang kanilang pamilya dahil sa extramarital affair ni Rex. Dahil sa mabibigat na pagsubok, nagkaroon ng aneurysm si Minda. Patuloy nating subaybayan ang kwento ni Minda Macaso. Dito lang yan sa The 700 Club Asia, Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.